kapuso, maselan po talaga ang susunod naming istorya. At ito ho ay naganap sa isang bahagi po ng Roxas Boulevard sa Maynila. Naging madugo po ang pagtatapos ng alitan ng isang magkarelasyon kaninang madaling araw o noong January 14. Humantong po ito sa pagsagasa ng nobyong lalaki sa kanyang kasintahan. At tila di pa siya nakontento Pinagsasaksak pa ang biktima at sinagasaang muli. Ang malagim na insidente na yan, huli on cam. Sa kuhang ito sa CCTV ng Bangko Sentral ng Pilipinas, makikitang nagtatalo ang magkasintahang ito sa kalsada ng Roxas Boulevard sa Maynila bandang alas 4 ng madaling araw noong January 14 ngayong taon. Ilang saglit pa, sumakay ang lalaki sa kanyang sasakyan habang nanatili sa kalsada ang kanyang nobya. Umatras ang sinasabing Nissan Zafiro ng lalaki. Ilang minuto ring di umalis ang babae sa daan na tila nakikipagtalo pa rin sa kanyang nobyo. Di nagtagal, umatras muli ang minamanehong sasakyan ng lalaki na tila kumuha pa ng buwelo. Doon, tuluyan na nga nitong sinagasaan ang kanyang nobya. Makikita sa susunod na kuha ng CCTV, nakahandusay na sa kalsada ang babae na tila may buhay pa. Habang binuksan naman muli ng lalaki ang pinto ng kanyang sasakyan, kumuha ng patalim at ilang ulit na pinagsasaksak ang babae. Sumakay ito muli sa sasakyan, di pa nakontento. Sinagasaan ito sa ikalawang pagkakataon ang kanyang nobya, sabay harurot papalayo. Dito mismo sa area na ito sa Roxas Boulevard, walang awang sinagasaan, sinaksak at muling sinagasaan ang Chinese national na biktima na nakilalang si Xia Xunlan. Sa katunayang magpahanggang sa mga oras na ito ay bakas pa rin ang dugo niya sa kalsada. Pero bukod sa CCTV, meron ding isang buhay na testigong magpapatotoo sa buong pangyayari. Siya ang saksing itatago natin sa pangalang Aling Saning. Nasa kabilang kalsada raw siya nang nakita ang pag-aaway na magkasintahan na nauwi sa karumal-dumal na krimen. Sa sobrang inis nitong isa, umano na yung babae, ay yung lalaki sumakay na ng kotse. Nano na siya. Sinagasaan na siya, tapos sinaksak pa. Ito mismo yung sasakyan na ikinabangga doon sa biktima. At makikita natin na meron itong dent. Dahil ito daw mismo ang palatandaan na binangga yung babae at tumalsik muna dito sa taas ng sasakyan at tuluyan na ngang sinagasaan. Naplakahan ng CCTV ang naturang Nissan Zafiro noong gabi ng krimen. Mayroon itong plate number na XAY741. Dali-dali namang natuntuan ng mga pulis Maynila ang suspect sa tinutuluyan ito sa EGI Taft Tower sa tulong na rin ng isang asset at Chinese community. Nakilala ang suspect bilang si Guo Shuyang, 26 years old, at isang Chinese national. Sinasabing away sa pera ang pinag-ugatan ng krimen. Ayon sa suspect, sinisingil siya ng former GF niya ng 1.3 something million na itinakbo niya during nung nasa mainland China sila pabalik dito. At yun nga, inano siya, hinabol siya. According to him, nag-text yung girlfriend niya na ipapapatay yung parents niya at saka siya. So parang inunahan niya. Sa unang pagkakataon, matapos ang pagpatay niya sa nobya, sinagot ng suspect ang tanong na naglalaro sa isipan ng marami. Nagsisisi ka ba? Oo. Anong gusto mong sabihin sa mga magulang ng babae? Sabi ng babae, talaga ngayon ako alam ako hindi tama gana. Sabi lang sorry na lang. Nahaharap sa kasong pagpatay ang suspect habang patuloy na nakikipag-ugnayan ng MPD sa Chinese Embassy at komunidad para maipaalam sa pamilya na magkasintahan ang naganap na krimen. Nakakapangilabot yan, partner, no? Alam mo, kaninang umaga habang pinipreview ko yung CCTV, nanlalamig din ako at parang, alam mo kung tutuusin, ayaw mo talagang tignan yung actual, At dahil na rin bilang responsable rin tayo dito naman, ayaw natin ipakita yung actual footage ng pagsagasa at pagsaksak, no? At muling pagsagasa, partner, no? Pero yan talagang kahit yung mga pulis na na-interview ko kanina, hindi rin sila makapaniwala, no? Talagang papatay at papatay. Mahirap yan. Mahirap intindihin yung mga ganyang klaseng krimen Yes. Away daw sa pera, partner. Ito napakabata, 26 years old. At doon nga sa
na-interview natin police kanina, sinasabi niya away daw sa pera. Ayon mismo doon sa lalaki dahil meron yata siyang utang na 1.3 million doon sa babae na sinisingil na ng babae, no? At yun, ang naging ending. Pero yun nga, parang kwento. ang hirap pa rin intindihin na kahit gaano kalaking halaga Walang ng pera, excuse, oo Walang na excuse. ganyan katindi ang init ng ulo mo para pumatay ka sa ganyang paraan. Totoo yun. Mahirap lang talaga siyang Actually, ang hindi ko maintindihan, actually, nung ini-interview ko rin mismo yung suspect, no? Although Chinese national po siya, nakakaintindi at nakakapagsalita ito ng Tagalog dahil matagal na naman dito, no? Pabalik-balik siya, no? Wala akong kinakitaan masyado na remorse, partner, doon sa lalaki. 26 years old lang ho ito. Well, that's between him and his conscience, ano?